fellowship natin, online fellowship for this virtual camp. So sa oras ito, another topic ang pag-uusapan natin is about time to listen. So according to Romans chapter 10 verse 17, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So according dito, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. So bakit nga ba mahalaga dito ang salitang pakikinig? Why do we need to spend time hearing, listening, studying the Word of God? So actually, ganito yan. What you always listen defines who you are. For example, isa kang tao na emotional, broken-hearted, ano yung kadalasan na pinapakinggan mo sa radyo, MP3, or sa YouTube? Of course, yung mga kanta na talagang nakakalungkot din. So, kung ikaw naman ay isang tao na mahilig sa mga masasaya na pangyayari, ang gustong-gusto mo rin na pakinggan ay mga masasaya din na awitin. So, it doesn't only affect you, but it also defines who you are. Kung ano yung pinapakinggan mo, yun yung nagdi-define sa'yo kung sino kang tao. Kaya nga kadalasan, kapag ikaw nakinig sa chismosa, chismosa ka na rin. Bakit? Kasi pinakinggan mo, chismosa. So, hawaan lang yun hawaan. That's why we need to very careful with what we are listening to. If it is fake news, then share mo din itong fake news na ito. Isa ka na rin doon sa mga nag-share about that fake news. So, that's why we need to be very careful. Ano nga ba yung mga pinapakinggan natin? Sa panahon na kagaya nitong pandemic or COVID-19 pandemic, ano ba yung kadalasan na naririnig natin? Much of the time, we are being threatened, we are being worried because of those bad news. Diba? Kaya tayo nag-aalala, kaya tayo aburidong-aburido, kaya tayo ay punong-puno ng takot sa panahon na ito kasi ang palaging napapakinggan natin bad news. Ilan yung namatay, ilan yung mga nahihirapan sa sitwasyon na ito. Ang palagi nating naririnig sa balita ay puros bad news. So that's why tayo din napupuno tayo ng mga negative things, negative thoughts, at yun yung nagbibigay sa atin ng worry. That's why this moment I would like to encourage you, instead of hearing bad news, why not start listening to good news? Start listening to good news. So what is the good news? It is about Christ. It is about Jesus. Sabi niya dun sa kanyang salita in Romans chapter 10 verse 17, consequently faith comes from hearing the message. And the message is what? Heard through the word about Christ. So that is the message. That is the good news. The word about Christ, si Kristo na siya'y pumarito dito sa mundong ito para bayaran yung mga pagkakasala natin. May pako siya doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. At siya'y muling namatay, siya'y namatay at muling nabuhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. So that is the good news. It is about Christ. And take note of this. Ano ba yung good news na ma-apply natin dito sa panahon natin ngayon? Dito sa pagkakataon na nahirapan ang nation natin with regards to this pandemic, COVID-19, ano yung makikita natin na good news with that message about Christ? Take note of this. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Unang-una na makikita natin about this good news about Christ, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nung tayo makasalanan pa lamang, nung tayo nakahagawa ng kamalian, ibinigay niya na yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. How much more ngayon? How much more tayo na naging anak na ng Panginoon, tayo na nagkaroon na ng rights para maging anak ng Diyos. So hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat 2,000 years ago, hindi niya na tayo pinabayaan. And even today, even with this pandemic COVID-19, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. That is the good news about Christ. If Christ gave Himself
for everyone, if Christ died on that cross for us, how much more today? Amen. Hindi nga niya tayo pinabayaan. Dati, nakaaway pa tayo ng Diyos, declared by the Bible. Tayo ay kaaway ng Diyos dati. Pero hindi niya tayo pinabayaan. How much more ngayon na tayo ay anak na ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. If you have in sickness right now, tandaan mo ito. This is the good news. Christ died for you. And He resurrected for you. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo. Hindi ka niya pinabayaan noon, hindi ka niya pababayaan ngayon. Second na makikita natin about this good news about Christ. Every time that we are going to listen about this good news, ito kasi magpapatibay ng pananampalataya natin. The good news is about Christ. So anong makikita natin dito? He is the great provider. God is the great provider. Take note of that. Ngayon na nagkakaroon ng kawalan sa mga basic needs, basic commodities, basic na pangangailangan ng mga tao, nagkakaroon na ng kakulangan, yung mga simpleng mamamayan ay nagrereklamo na sa gobyerno. Instead na magreklamo tayo, why not seek the Lord? Seek His presence. Instead na tayo ay makipagbangayan pa sa social media, why not pray for the provision of those things that you do not have? Bakit? Kasi ang Diyos, ibinigay nga niya yung kaisa-isang anak niya para sa'yo. How much more yung pangangailangan mo ngayon? That is the good news. That is the good news. Ang kailangan natin kasi sa oras na to is to listen about this good news. Ano yung good news? It is about Christ, na siya mismo ibinigay ng Diyos para sa atin. So kung kaya ng Diyos ibigay yung kaisa-isang anak niya, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, kung kaya niyang ibigay yung kaisa-isang anak niya para sa atin, how much more yung pangangailangan mo ngayon? Kayang-kaya ng Diyos ibigay yung mga bagay na yan. Amen. What you need to do is to ask Him. Hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humihingi. Ang declaration ng Bible is for you to receive. You need first to ask and believe. Amen. Yan yung kailangan natin gawin eh. Humingi ka at ikaw ay mabibigyan. So sa oras na to, ano man yung pangangailangan mo ngayon, kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. Kailangan mo ng kagalingan. Physically, may mga iniinda ka na ng karamdaman. Why not ask the Lord right now? Kailangan mo ng mga basic needs, mga pangangailangan dyan sa tahanan ninyo, sa pamilya ninyo. Why not today? Declare those things in Jesus' name. Bakit? Kung ang Diyos nga ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya para sa atin, how much more yung pangangailangan natin sa oras na to? Ibibigay niya din ang bawat pangangailangan natin. Tutugunin niya ang bawat pangangailangan natin. What you need to do right now is to ask Him and believe on Him. Amen. That is the good news. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At itong pakikinig na ito ay sa mabuting balita patungkol kay Kristo. Amen. So punuin natin yung sarili natin patungkol kay Kristo. Ang Diyos ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya na matay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So ano pa yung hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Name it. Wala. Sapagkat lahat ay kayang-kaya ng Diyos ibigay sa atin. All you need to do is to ask in Jesus' name. Amen. Lastly, na makikita natin dito is about the love of God. Sa pandemic na ito, let us remember, mahal ka ng Diyos. Amen. Marami sa pagkakataon sa atin na nagsasabi, maaaring tayo na nahihirapan ng karamdaman, maaaring tayo na nahihirapan ng kahirapan, maaaring tayo na nagkukulang sa mga bagay na pangangailangan natin, maaaring nating i-question na, Lord, kung talaga mahal mo kami, bakit kami dumaranas ng ganito? Diba? Maaring you are in that kind of situation na naguguluhan ka, talaga bang mahal tayo ng Diyos? Tayo na Pilipinas, Christian country, talaga bang mahal tayo ng Diyos? Verily, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen.
Sa oras na ito, let us build that confidence within that love of God. Buuin natin yung ating pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Sapagkat sa pagkakataon na nahihirapan ang mga tao, hindi siya natutulog. Sa pagkakataon na nahihirapan tayo sa sakuna, nahihirapan tayo sa mga problema na nararanasan natin sa buhay, hindi siya natulog. Hindi kagaya ng naisip ng ibang tao. Amen. Sa oras na to, siguraduhin natin sa sarili natin that we believe on the love of Christ. We believe on the love of God. Sa kabila ng paghihirap natin, sa kabila ng mga suliranin na nararanasan ng ating bansa, let us always remember the love of God. And let us also share the love of God. Take note of this. Ang gospel, the word about Jesus in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Inumpisahan niya, for God so loved the world. And take note, ang Diyos naniniwala na ang salitang love ay hindi lang salita, kundi merong ginagawa. Kapag ang Diyos ang nagsabi ng love, meron siyang ginagawa. Kaya sa oras ito, alam ko na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ikaw na nahihirapan ng karamdaman sa oras na ito, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Receive the love of God. Ano ba yung ginawa ng Diyos to express His love? He gave His only Son for you, Jesus Christ. So receive the love of God, and you are going to receive that healing. Receive the love of God, which is si Jesus, for you to receive provision for those things that you need today. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, sapagkat siya ang ibinigay ng Diyos to express His love for us. Tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. Amen. If you still do not have that faith on Jesus, if you still do not receive Jesus in your life, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa buhay mo, sa oras na to, start having faith on Jesus. Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi ka iiwan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo sapagkat mahal ka niya. Amen. So sa oras na to, can we declare the presence of God in the midst of our situation? Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Let us pray for that. Sa bawat isa na may karamdaman sa oras na to, let us pray for you. Sa bawat pamilya na mayroong pangangailangan sa oras na to, let us pray for you. Maaari ba na sa oras na to manalangin tayo? Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagsasabi ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig ng iyong salita. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, sumasampalataya kami sapagkat ito ang sinasabi ng iyong salita, sapagkat kami ay mahal na mahal mo, Panginoon, at ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakasala, mahal na mahal mo pa rin kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga bagay na nararanasan po namin sa iyo, lalong higit itong buhay po namin sa iyo. Ikaw nga po ang siyang maghari sa kondisyon po na nararanasan po namin. Ang Lord, tulungan niyo nga po ang bawat nahihirapan, lalong higit sa mga may COVID-19. Tulungan niyo nga po ang bawat may karamdaman, lalong higit sa mga nag-positive sa COVID-19. In Jesus' name. Ganon din, Panginoon, sa bawat pamilya na nahihirapan sa kakulangan o kawalan ng mga pangangailangan, sa pangalan ni Jesus, provide their needs. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming pong mga buhay. Kayo nga po, Panginoon, siyang maghari sa aming pong bansa. Ito po, Panginoon, aming pong panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat sa pananalangin sa oras na to. Patuloy tayo na magpuri sa Panginoon. Amen.